Sa totoo lang, may mga araw na parang gusto mo na lang huminto sandali. Hindi dahil tamad ka, hindi dahil mahina ka, kundi dahil pagod ka na talaga. Pagod sa trabaho na parang walang katapusan. Pagod sa mga problemang paulit-ulit. Pagod sa pakiramdam na parang kahit anong gawin mo, parang walang nangyayari sa buhay mo. Kung ganito ang nararamdaman mo ngayon, sandali lang. Huminga ka muna. Hindi mo kailangang ayusin ang buong buhay mo ngayong minuto. Kailangan mo lang ng isang bagay, isang bagong paraan ng pagtingin sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. May isang mahalagang bagay na bihirang sabihin sa atin tungkol sa pagod sa buhay. Hindi ito palaging dahil mahina tayo. Madalas, pagod tayo dahil matagal na tayong lumalaban. Ang katawan at isip natin ay parang baterya. Kapag matagal mo itong ginagamit ng walang pahinga, darating talaga ang punto na parang wala nang natitirang energy. Sa psychology, tinatawag itong mental fatigue. Ito ang estado kung saan ang utak mo ay patuloy na nagpoproseso ng stress, pressure at problema hanggang sa makarating ito sa puntong pakiramdam mo ay wala ka ng gana sa kahit anong bagay. Isipin mo ang isang simpleng sitwasyon. Gumigising ka sa umaga, pumapasok sa trabaho, ginagawa ang parehong routine, umuuwi, at kinabukasan ganun ulit. Walang mali sa routine, pero kapag pakiramdam mo ay parang walang direksyon ang ginagawa mo, doon nagsisimula ang tinatawag na existential exhaustion. Hindi lang katawan ang pagod, pati ang kahulugan ng ginagawa mo sa buhay ay parang nawawala. Dito pumapasok ang isang ideya mula sa philosophy na matagal nang pinag-uusapan ng mga thinker sa loob ng libu-libong taon. Isa sa kanila ay si Marcus Aurelius, isang Roman emperor na kilala sa Stoicism. Sa kabila ng pagiging pinakamakapangyarihang tao sa Roman Empire noon, madalas niyang isulat sa kanyang journal ang isang simpleng paalala sa sarili. Hindi kontrolado ng tao ang lahat ng nangyayari sa mundo. Ang kaya lang nating kontrolin ay kung paano tayo tumugon sa mga ito. Isipin mo iyon sandali. Hindi mo kontrolado kung magiging mahirap ang araw mo. Hindi mo kontrolado kung may mangyayaring problema sa trabaho. Hindi mo kontrolado kung may taong hindi ka maiintindihan. Pero may isang bagay na laging nasa kamay mo. Kung paano mo pipiliing harapin ang mga iyon. Ito ang isa sa pinakamakapangyarihang prinsipyo ng Stoicism. Tinatawag itong dichotomy of control. May mga bagay na kontrolado natin at may mga bagay na hindi. Ang problema, madalas inuubos natin ang energy natin sa mga bagay na wala naman talaga tayong kontrol. Halimbawa, iniisip mo kung bakit hindi ka pinili sa promotion. Iniisip mo kung bakit mas mabilis umangat ang ibang tao. Iniisip mo kung bakit parang mas swerte sila. Sa psychology, tinatawag itong comparison trap. Kapag palagi mong kinukumpara ang buhay mo sa buhay ng iba, parang lagi kang talo sa sarili mong isip. Pero kapag binalikan natin ang prinsipyo ng Stoicism, may simple itong paalala. Hindi mo kontrolado ang timeline ng ibang tao. Hindi mo kontrolado ang opinyon nila tungkol sa iyo. Ang kontrolado mo ay ang effort mo ngayon. Ang desisyon mong magpatuloy kahit pagod ka na. May isang magandang kwento tungkol sa isang tao na matagal nang naghahanap ng direksyon sa buhay. Ilang taon siyang nagtrabaho sa isang trabaho na hindi niya talaga gusto. Araw-araw, pumapasok siya na parang robot. Wala siyang motivation. Pakiramdam niya sayang lang ang oras niya. Isang araw, may nabasa siyang simpleng ideya mula sa isang psychologist na si Viktor Frankl. Ayon kay Frankl, ang tao ay kayang tiisin ang halos anumang sitwasyon kung mayroon siyang malinaw na dahilan kung bakit siya nabubuhay. Ang tawag niya dito ay meaning. Hindi raw problema ang pagod. Ang tunay na problema ay kapag hindi mo na alam kung bakit ka pa nagpapatuloy. Minsan akala natin kailangan nating baguhin agad ang buong buhay natin para mawala ang pagod. Pero sa maraming pagkakataon, ang kailangan lang natin ay baguhin ang paraan ng pagtingin natin sa ginagawa natin. Halimbawa, may isang taong nagtatrabaho para sa pamilya niya. Sa unang tingin mukhang simple lang yon, pero kung titignan mo ng mas malalim,
Ang bawat araw na pagpasok niya sa trabaho ay hindi lang tungkol sa sweldo. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng mas magandang kinabukasan sa mga taong mahal niya. Kapag malinaw ang dahilan mo, nagiging mas magaan kahit ang mabibigat na araw. Isa pang mahalagang ideya mula sa psychology ay ang tinatawag na cognitive reframing. Ito ang kakayahan ng isip na baguhin ang kahulugan ng isang sitwasyon. Ang parehong pangyayari ay maaaring maging problema o pagkakataon depende sa kung paano mo ito tinitingnan. Halimbawa, nawalan ka ng trabaho. Sa unang tingin, parang katapusan na yon ng mundo. Natural lang na malungkot ka, matakot o mag-overthink. Pero sa ibang perspektibo, maaaring iyon ang pagkakataon para matuklasan mo ang isang bagong direksyon na hindi mo sana susubukan kung nanatili ka sa dating trabaho. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maging positibo palagi. Hindi realistic iyon. Kahit ang Stoic philosophers ay hindi nagsasabing dapat lagi kang masaya. Ang sinasabi nila ay tanggapin mo ang realidad ng buhay. May hirap, may sakit, may pagod. Pero sa loob ng lahat ng iyon, may pagkakataon pa rin para lumago. Si Epictetus, isa ring Stoic philosopher, ay ipinanganak na alipin. Isipin mo yun, isang tao na walang kalayaan sa simula ng buhay niya. Pero siya ang isa sa mga taong nagturo ng isang napakalalim na prinsipyo tungkol sa kalayaan ng isip. Hindi raw kayang kontrolin ng mundo ang isip ng taong marunong mag-isip ng malinaw. Sa madaling salita, kahit mahirap ang sitwasyon mo ngayon, hindi ibig sabihin na tapos na ang kwento mo. Kung pakiramdam mo ay pagod ka na sa buhay, maaaring hindi ka tamad, maaaring matagal ka lang talagang lumalaban ng walang pahinga. At minsan, ang kailangan mo lang ay isang sandali para maalala kung bakit ka nagsimula. Balikan mo ang isang tanong na madalas nating nakakalimutan. Ano ba talaga ang mahalaga sa buhay mo? Hindi pera lang, hindi status, hindi kung gaano kabilis ang progress mo kumpara sa ibang tao. Maaaring ang mahalaga sa iyo ay pamilya. Maaaring ang mahalaga ay kalayaan. Maaaring ang mahalaga ay simpleng buhay na may kapayapaan ng isip. Kapag malinaw sa iyo ang sagot sa tanong na iyon, mas nagiging malinaw kung bakit ka patuloy na gumigising sa umaga. May isang simpleng practice sa Stoicism na pwede mong subukan. Bago ka matulog sa gabi, tanungin mo ang sarili mo ng 3 bagay. Ano ang ginawa kong tama ngayong araw? Ano ang pwede kong pagbutihin bukas? At ano ang dapat kong bitawan na hindi ko naman kontrolado? Simple lang ang mga tanong na iyon, pero malaki ang epekto nito sa paglipas ng panahon. Unti-unti nitong tinuturuan ang isip mo na mag-focus sa growth, hindi sa guilt. Isa pang mahalagang bagay na kailangan mong tandaan ay ito. Walang taong hindi napapagod sa buhay. Kahit ang mga taong mukhang successful, kahit ang mga taong mukhang confident, may mga araw din silang nagdududa sa sarili nila. Ang kaibahan lang ay natutunan nilang magpatuloy kahit may pagod. Minsan, akala natin kailangan nating maging malakas palagi. Pero ang totoo, ang tunay na lakas ay hindi yung hindi ka napapagod. Ang tunay na lakas ay yung marunong kang magpahinga, mag-isip, at pagkatapos ay bumangon ulit. Kung nararamdaman mo ngayon na parang mabigat ang lahat, hindi ka nag-iisa. Maraming tao sa mundo ang dumadaan sa parehong pakiramdam. At kung may isang bagay na gusto kong maalala mo mula sa video na ito iyon. Ang pagod ay hindi senyales na nabigo ka. Madalas, senyales ito na matagal ka nang nagsusumikap. Kaya kung pakiramdam mo ay pagod ka na sa buhay, huwag mong isipin na kailangan mong ayusin ang lahat agad. Minsan, ang susunod na maliit na hakbang lang ang kailangan. Isang araw pa, isang desisyon pa, isang bagong perspektibo pa. Dahil ang buhay ay hindi karera kung sino ang unang makarating sa finish line. Ang buhay ay isang mahabang paglalakbay kung saan bawat tao ay may sariling bilis, sariling kwento, at sariling panahon. Kung nakarating ka hanggang dito sa video, sana ay nakatulong kahit kaunti ang mga ideyang napag-usapan natin. Kung nagustuhan mo ang video na ito,
at gusto mong makakita pa ng mga ganitong content na nagbibigay ng bagong perspektibo sa buhay, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at tingnan ang iba pa nating videos. Baka ang susunod na video na mapanood mo ay siya ring mensaheng kailangan mong marinig sa tamang oras.